Sige mga tao, nagawa na naman ito ni Tommy Robinson. Mga 8 buwan nang nakalipas, noong Setyembre, dinala ni Tommy Robinson ang milyon-milyong tao sa London. Pinagisa niya ang mga tao mula sa lahat ng antas ng lipunan sa ilalim ng isang layunin. At iyon ay ang kulturang Briton. Ang pamumuhay ng mga Briton ay pinakamataas at dapat ito mapanatili at kailangan nating ipaglaban ito. Kung hindi, mawawala ito sa atin. Iyon lang, napakasimple ng mensahe para ito sa lahat. Ulit-ulit ang sinabi na hindi ito isang agenda na nakabase sa lahi. Malugod na tinatanggap ang mga tao mula sa lahat ng lahi na sumali. Malugod na tinatanggap ang mga tao mula sa lahat ng kultura na sumali. Ngunit ang kulturang Briton at ang paraan ng pamumuhay ng mga Briton ang pinakamataas. Yan ang tuktok. Kung galing ka sa ibang kultura, malugod kang tinatanggap na pumunta. Pero kailangan mong isantabi ang kulturang yon. Dahil kung titira ka sa Inglaterra, kung titira ka sa Britanya, kailangan mong igalang ang paraan ng pamumuhay ng mga Briton. Yan lang. Napakasimple lang ng punto. Pero hindi tapat ang kabilang panig at patuloy nilang binabaluktot ang sinabi niya. Patuloy nila siyang binibigyan ng mga label na, kung tutuusin, talagang nakakalito at walang basehan. Napapali ng mga tao dahil basehan lang natin ang sinasabi ng iba. Si Keir Starmer ay may sariling posisyon. Lahat ay welcome, pagkakaiba-ibang lakas natin. Hindi natin alam ang nasa puso niya. Hindi natin alam, pero ang basehan lang natin ay kung ano ang sinasabi ng isang tao sa publiko. Ganon din sa iba. Ang mga demokratiko ay may sinasabi, ang mga makakaliwa natin ay may sinasabi, at ang mga konserbatibo natin ay may sinasabi. Ang basehan lang natin ay ang sinabi mo. Halos 1 linggo na ang nakalipas. Si Keir Starmer ay nakatanggap ng pinakamatinding pagkatalo sa buhay niya. Naubos, winasak, napahiya, anuman ang gamitin mong salita. Bagay talaga, sigurado ako. Natalo siya ng todo sa mga lokal na eleksyon. Kaya naman, naiintindihan siya ay dumaranas ng mga hamon sa pamumuno. Lahat, pati na yung mga backbencher, hinahamon siya para sa kanyang posisyon bilang leader. Ay anong ginawa niya? Lumabas siya. Sinubukan niyang ilihis ang atensyon. Kanino? Si Tommy Robinson, inisip niyang madaling target at punching bag. Pero sobrang tanga niya at parang payaso. Hindi ko alam paano siya umabot sa ganito. Hindi niya mabasa ang sitwasyon. Parang robot siya. Hindi niya alam na nagbabago ang damdamin ng publiko. Na makikita sa dami ng taong nakikita mo. Akala ko maintindihan na nila ito noon. Dahil mas malaki pa ang rally noon kaysa sa rally na ito. Sige, sasabihin ko ang mga numero. Sa tingin ko, di nakakahiya sabihin ngong Setyembre, si Tommy ay nagdala ng mahigit 1 milyon. Ngayon, siguro malapit sa 1 milyon o kalahating milyon. Pero di ako sigurado. Hindi ko alam pero hindi ito mukhang kasing laki ng dati. Pero ayos lang yon. Hindi kasalanan ni Tommy yon. Galing yon kay Keir Starmer. Patutunayan ko sa'yo. Kaya hindi marunong magbasa ng sitwasyon si Keir Starmer. Kailangan pa rin niyang palugurin ang ilang grupo at paksyon sa kanyang komunidad at partido. Pasensya na. Kaya lumabas siya kinabukasan at sinabi ito. Ngayon, may iba pang mga partido na kukuha ng ibang aral. Sa katunayan, ginagawa na nila ito. Itinuturo natin ang mga problema ng Britanya hindi para maghanap ng solusyon, kundi ng masisisi. Ayos lang yon kung mga politiko ang sisisihin. Trabaho namin yan. Sinunggaling siya. Ayaw niya ng kritisismo. Ayaw niya talaga. Pero kalaunan, hindi na ganon. Iba pang mga tao dito sa bansa. Oo, para mga refugee at migranteng illegal na dumating dito at hindi inimbitahan. Na pumapatay ng mga tao gaya ni na Wayne Broadhurst at Shannon White. May isa pang lalaki na nakita ko sa video, pero hindi ito lumabas sa balita o saan man. Itong taga Sub-Saharan Africa, dumadaan lang siya. Nakakita siya ng lalaki sa Inglaterra, sinaksak hanggang mamatay, tapos naglakad lang ulit. Nakuhanan ng CCTV ang kalmado niyang paglalakad palayo sa pinangyarihan ng krimen. Iyan ang mga taong pinag-uusapan. Sabi nila, ayaw natin ng ganyan dito sa bansa. Pero ipinagmamalaki pa niya ang posisyon niya. Itong mga pakitang taong nagmamalinis, sinasabi nila, mabubuhay kami ng ligtas sa aming pribado at marangyang komunidad. Kayo mga mahihirap, kailangan ninyong tiisin at yakapin ang mga taong galing sa mga dayuhang kultura na walang anumang pagkakatulad sa paraan ng pamumuhay ninyo. Dapat ninyong tiisin yan. Masaksak ka, ma-rape ka,
Ma-rape ang mga babae ninyo. Dapat kayo magreklamo tungkol doon. Yan ang sinasabi niya. Hindi, Keir Starmer. Tapos na ang panahon mo. Wala na ang pagpapabanal-banalan at pagpapasakripisyo ng iba dahil sa maling kulisya mo. Wala na ang mga araw na yon. Para sa akin, hindi yan British. Hindi yan ang kagandahang asal at paggalang na ipinagkakakilala sa atin. Pero nandito ito. Kasama na natin ngayon ang ganung uri ng politika. Habang buhay. At makikita mo ulit ito sa Sabado sa isang martsa na idinisenyo para harapin at pukawin ang samut-saring pagkakaiba-ibang ito at ang samut-saring bansang ito. Kaya ipigilan ng Labour ang mga ekstremistang kanan na pumasok sa Britanya para sa kaganapang yon. Pipigilan ng gobyernong ito ang mga ekstremistang kanan na makapunta sa Inglaterra. Hindi lang ito mensahe sa dayuhan, pati sa mga lokal. Kung pupunta kayo roon, babantayan namin kayo. At sa palagi ko, yon ang naging dahilan kung bakit maraming tao napigilang dumalo sa marsa na yon. Pero kahit ganon, naging matagumpay pa rin ito sa kahit anong pananaw. Masasabi ko na ito ang pangalawang pinakamalaking pagtitipon na may kinalaman sa politika. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ito pampulitikang pagtitipon. Isa itong pagtitipon para sa kultura. Kaya nga si Tommy ay may nagawa talagang kahanga-hanga tungkol sa buong bagay na ito. Hindi niya tinawag itong kilusang pampulitika, kundi kilusang pangkultura. Ito ay tungkol sa kultura, ito ay muling pagbuhay ng kulturang Briton, pagiging proud sa pagkakakilanlan bilang Briton. Oo, ang kahulugan ng pagkakakilanlan bilang Briton ay medyo nadungisan, naging malabnaw. Kailangan nating malinaw na tukuyin kung sino ang maaring tawaging Briton. At hindi ito nakabase sa lahi gaya ng gusto niya. Gaya ng gusto niyang ipaniwala sa iyo. Hindi natin papayagan ang mga taong pumupunta sa UK na supilin ang ating komunidad at umasta sa kalsada. Tumahimik ka. Kaya sinabi niya ito. At pagkatapos noon, tingnan mo ito. Siya mismo ang nangangasiwa sa mga kaayusan sa seguridad. Tingnan mo ito. Ang mapa na tatahakin ng koalisyon, ang asul na ruta sa mapa ay dadaanan ng United Kingdoms papunta sa kabilang palig. Grabe, parang robot. Grabe, parang payaso. Mula sila sa iba't ibang lugar at si Napper ang nadadala nito. Napakaengot na gago. Tingnan mo, nakaupo lang siya dyan. Ang mga mato ng dulong kanan. Magkakagulo sila, magdudulot ng karahasan. Pakinggan mo, doon nakaraang tao ng Setyembre, inasahan din nila ang parehong bagay. 20 tao lang ang naaresto. Kalahati sa kanila ay mga kontra-protester, okay? 12 tao sa isang rally na may 1 milyong tao. Nakakamanga yon. Wala kang makikitang ganyan kahit saan. Pumunta ka sa MCG, mas marami pang naaaresto ron. Okay. Para manood ng laban ng cricket sa pagitan ng Pakistan at India. Okay? Mas marami pang naaaresto ron. Sa totoo lang, aasahan mo na yun doon. Sige, sa UK, England versus Australia, mas marami pa ring naaaresto doon. Pero nakaupo siya doon na parang malaking issue ito. Issue ito ng pambansang seguridad. Magkakagulo kung walang aksyon. Tingnan mo siya. Ang tanga. May rally sa Waterloo Place at dadalo ang United Kings sa Parliament Square, kaya magkakaroon ng malawak na sterile area sa gitna. Pagkatapos noon, nagbigay siya ng talumpate. Pasensya na. Ito na ang huling talumpate na ipapatugtog ko. Sige. Alam kong galit ka at sigurado akong galit ka rin sa kanya tulad ko. Naiinis talaga ako sa paraan niya magsalita. Ang march sa bukas sa London ay paalala kung ano ang kinakaharap natin sa laban para sa ating mga pinahahalagahan. Ang mga tagapag-ayos, kabilang na ang mga nahatulang siga at rasista. Ito ay isang lalaki na buong yabang na ipinagtanggol at matagumpay na napalaya. Matagumpay na napalaya ang isang rapist, isang nanggahasa ng bata mula sa kulungan. Nagpapalaganap ng galit at pagkakabaha-bahagi. Simple lang. Walang masama sa galit at pagkakabahabahagi. Ang mga taong sumunod sa batas ay gusto nilang mahiwalay sa mga hindi sumusunod sa batas. Walang masama doon. May dahilan sa pagkakaibang ito. Ang kultura at pagkakaibang kultural ay matagal na nating kasama. Mahalaga ang mga kultura. Dahil dito, matindi ang paglaban ng tao para mapanatili ang kanilang pamumuhay. May dahilan dyan. Mas malalakas ang puwersang ito kaysa kaliwa o kanang politika. Ito ang mga biolohikal na puwersang hinaharap ng sangkatauhan mula pa nung simula ng sibilisasyon. Mahalaga ang kultura, lipunan, at paraan ng pamumuhay.
Layunin nilang kumbinsihin ang tao na ang mga problema ng Britanya ay sila ang sanhi. Tumahimik ka na, gets mo na. Sinasisi niya lang sila. Kaya hayaan mong sabihin ko agad, ingnan mo. 423 katao ang inaresto sa Nottingham Carnival. 2,025 Palestine Action Protest. 800 na po ang inaresto. Noong London United Kingdom Rally noong Setyembre noong nakaraang taon, 25 lang ang inaresto sa rally ngayong taon. Siguro 10 o 15 lang din ang nahuli. Ipapakit ako sa inyo ang kalidad ng mga tao. Dahil may ilang mga nagpoprotesta laban sa kanila, may ilang nagpapakitang tao na akala nila ay nasa mataas silang moralidad, na sila ang tama, na sila ang mabubuti. At ang mga makabayan daw ang masama. Dumating din ang mga taong yon. Sa tingin ko, mga 2,000 o 3,000 sila. Dumating din si Haris Sultan. Sabi niya, 250,000 katao. Nakakaawa. Hindi ko na lang papatulan yan. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba. Itong batang babae ay dumalo rin sa rally ni Tommy Robinson. Pakinggan mo siya. Pakinggan mo kung paano siya magsalita. Nandito ako para protektahan ang mga bata at gawing mas ligtas ang kalsada para sa magiging anak ko. Natatakot ako na baka may mangyari sa akin. Nakakatakot maging puting babae ngayon. Madalas akong tawaging racist dahil sumasama ako sa ganito. Pero gusto ko lang maramdaman ang kaligtasan sa sarili kong komunidad at makalakad sa kalsada ng walang takot. Gaya ng dati, tulad ng tatay at nanay ko na walang alalang panganib. Hindi ka pumapasok ngayon. Ano nangyayari? Anong meron doon? Tinatawag nila akong racist sa paaralan dahil sumasama ako sa mga marcha at tinatawag din nila akong far-right. Pero ang totoo, hindi ako far-right. Nilerespeto ko ang kultura ng bawat isa, ang kanilang relihiyon, kung saan sila galing at ang kanilang pinagmulan. Gusto ko lang namang makaramdam ng kaligtasan. Sige, pwede kang hindi sumang-ayon sa kanya. Pati na ng mga loko-loko na yan. Pero nagsasalita siya. Sa totoo lang, ayoko talagang isama ang mga bata sa protesta at political debate. Kasi maaring gayahin din ito ng kabilang panig. Ayoko talagang isali ang mga bata dahil pwedeng gawin din yon ng kabila. Pero ang hindi nila kayang gawin, hindi nila kayang gayahin. Hindi nila may tagong kabastusan at asal na walang modo. Kung ikaw ay bastos, walang pinag-aralan at parang barbaro, siguradong mahahawa rin ang anak mo sa ganoong ugali. Makinig ka, ang bata ay inosente. Naawa ako sa bata. Sa tingin ko, dapat makialam na ang social services at agad na ilayo ang batang ito mula sa pang-alaga ng kanyang mga magulang. Sige, panita mo na sa kanya ang mukha mo. Iyan ang nanay niya. Alagang mukha silang ganon, hindi ba? Sige, tingnan natin. Lumayas kayo mga Nazi! Sige, gusto mo ba ipaliwanag pa? Mukhang nasabi na niya lahat. Uy, lalaki siya. At si Tommy Robinson, laban sa pagkakabaha-bahagi, pro-Palestina. Kaya bakit ka nandito, Rashi? Bawat posisyon na sinabi niya siya, hindi ko talaga alam kung ano siya. Sa bawat posisyon, sasabihin kong siya bilang babae dahil iyon ang hula ko. Maaring nag-transition siya, hindi ko alam. Sa bawat posisyon na kinuha niya, dahil lang kinuha niya yon, dapat kunin mo ang kabaligtarang posisyon. Bakit ka nandito? Anti-Tommy Robinson, kontra-divisyon, pro-Palestina. Bakit nandito ka, Rashi? Ano ang pakiramdam mo kay Tommy Robinson? Your thoughts on Tommy Robinson? Mana opinion tungkol kay Tommy Robinson? Gusto ko ng maligayang kaarawan sa'yo. Nana, Sinabi ba niya na gusto niya siyang kainin? ang itlog at ang oo. Gusto ko siyang kainin. Diyos ko. Ito ang mga taong hinaharap natin, mga kaibigan. Naalala niyo ba nung sinabi ni Keir Starmer sa rally? Sila ang kalaban natin. Hayaan niyong ipakita akong ilang video mula sa kanila. Panurin niya ito. Norino Cor, ang. Hindi ko alam kung ano siya, yung siraulo na yon. Dumating siya, OVC gaya ng dati. Tingnan mo to. Tingnan mo, pakiusap. Palagi silang mukhang ganon. Mukhang-mukha talaga silang ganon, di ba? Tingnan mo yan. Ano to?
Isa itong palabas ng mga kakaiba. Isa itong palabas ng mga kakaiba. Ipapakit ako sa iyo ang luha ng kabilang panig, pati pagdating ko sa mga numero. Marami akong kailangang pagdaanan. Tingnan mo. Pinatugtog ng Middle East Eye ang video ni Tommy at nagkakagulo na sila. Pakinggan mo. Anong gagawin mo kung ikaw ang punong ministro bukas? Anong babaguhin mo? Papatigilin ko ang Islam, tatapusin ang dayuhang pagpupondo sa bansang ito at aalisin sa mga hotel ang lahat ng migrante. Kilalang personalidad mula sa Dulongkanan. Wala nang sasay ang mga panggalang ito. At tingnan mo kung sino nagsasalita tungkol dito. Gitnang silangan ito, tinatawag ang publikasyon na Middle East Eye. Pinuputol nila ang kamay ng tao. Pinipilit pa rin nilang magsuot ng parang sako ng basura ang mga babae. Meron pa rin silang ilan sa mga pinakalumang at makalumang batas na umiiral. Sila na ang pinakadulong kanan. At may lakas pa silang loob na tawagin siyang dulong kanan. Ulit, wala na talagang may pakialam sa mga label ngayon. Tingnan mo yung lalaki sa likod niya, sinasabing puting supremasistang dulong kanan. Alam mo ba kung bakit siya dulong kanan? Dahil suot niya. Ang krus ni San Jorge. Kaya siya matinding makakanan. Ang kasalanan niya ay mahal niya ang bansa at ang pagkabrito niya. Kahit itim siya, di nila pinapansin. Panahon na para pumasok, may mga bahay kayo na uwian. Ito ang aming tahanan, wala kaming ibang mapupuntahan. Hindi na namin hayaang magbago pa ito. Nakita mo ngayong araw. Sawa ng mga tao pare, sawa ng mga tao, tumahimik ka. Pambansang soberanya, kaligtasan at seguridad. Hayo ay. Maayos. Pambansang pagkakakilanlan, salamat. Medyo alanganin yun sa dulo. Tingnan mo to. Owen Jones. Itong gays for Gaza na tao, isa sa pinakamasama, pinakabobong tanga na umiikot ngayon. Sinabi pa nga niya kamakailan lang na tumaas daw ang mga homophobic na atake sa Inglaterra. At sabi ng mga tao, bakit ganon? Nagtataka ako, bakit nangyayari yon? Ang mga taong pinapaligaya mo, pinapalugod mo, at ginagawa mo ang lahat para sa kanila, sila ang pangunahing dahilan ng pagtaas. Sila ang dahilan ng pagtaas ng mga atake sa mga homosexual at LGBTQ na komunidad. Pero hindi pa rin niya makita. Ang tanga niya. Kung may mga nagbihis bilang mga ortodoksong Hudyo para gawing biro sa pro-Palestine protesta, ganyan ka ba sasagot? Pati ba ang pangakong pigilan ng Islam at paalisin ng mga Muslim ay biro lang? Oo, wala namang pakialam. So ito ang ginagawa niya. Kaya hayaan mong sabihin ko, ang taong ito ay isa na namang Islamistang propagandista. Masama ito, pero dahil laban sa mga Muslim, hindi papansinin ng Met Police. Kung sa pro-Palestine na martsa, may nasa entabladong nangunghutya sa mga babaeng ortodoksong Hudyo, siguradong aaksyon na nila. Ipakikita ko sa iyo kung anong sinasabi nila. Ito ang sinasabi nila at wala namang magagawa ang pulis. Putang ina ng mga bata! Putang ina ng mga tao! Lumayas kayo! Kita mo yon? Putang ina nito, putang ina niyan, putang ina ng mga babaeng yan. May mga babae ba? Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi nila. At nag-aalala sila dahil may ilang babae na nagsasalita para sa kalayaan ng mga kababaihan. Nakakatawa nga, tingnan mo. Sinong nasa ilalim? Si Osama ba yan? Si Muhammad ba yan? Si Abdul ba yan? O si Bushra ba ito? Ano ito, Salma? Si Aisha ba ito? Sino ito? Hindi namin alam. Gusto naming malaman. Alisin mo? Alisin mo yan! Alisin mo yan. Alisin mo yan. Alisin mo yan. Alisin mo yan. Hindi. Sandali. Alisin mo rin ang natitira. Ayaw naming makita ang mga babae na tinatakpan na parang bagay. Ayaw namin yun. Kaya maraming tao ang naiinis dito. Maraming mga nagmamagaling. Owen Jones at isa pa. Walang paggondena mula sa ating mga politiko. Walang galit mula sa media. Walang aksyon mula sa pulis. Malinaw ang mensahe sa mga British Muslim. Oo. Gets mo na? Gets mo na? Pwedeng gawing kunteriya ng pot.
Hindi namin gusto ito. Hindi ito ang aming paraan ng pamumuhay. Parang di mo gagawin sa Saudi Arabia o Afghanistan o sa Muslim na bansa ang pangungutya sa mga kanluraning babae sa pamamagitan ng pagsusuot ng bikini. Sasabihin mo, hindi pwede yan. Alam mo kung bakit? Hindi ka papayagan dahil sa barbariko at primitibong kultura ninyo na hindi nakakaintindi ng protesta o panunuya. Matagal nang nangyayari ito sa kanluran. Narinig mo na ba ang Life of Brian? Marami na ako napanood na video, pelikula at dokumentaryo na pumupuna sa relihiyon. Walang masama doon pero ako ay ateista. Sinasabi ko ito bilang ateista. Pero ang hindi natin pwedeng payagan ay ang pagkakaroon ng isang protektadong klase. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng protektadong klase na hindi pwedeng batikusin o pagtawanan. Ang pangungutya ay bahagi ng ating lipunan. Bahagi ito ng malayang lipunan. Pero ipapakita ko sa inyo ang luha ni Piers Morgan. Tingnan ninyo ito. Saludo ako sa mga ekspertong epal at papansin. Pinapanood ko ang cup final na mas maraming tao. Si Piers ay isang epal na papansin. Ito ang ipinost ni Tommy Robinson. Medyo maayos ang laki nito. Tingnan mo yan? Mula dyan, umaabot hanggang doon. Doon. Hindi. Hanggang sa pinakababa doon. Sa ibabaw ng Westminster Bridge. Noong nakaraang taon, mula pa talaga doon nagsimula. Mula Whitechapel hanggang doon. I-mute ko muna yan. Pasensya na, noong nakaraang taon, mula Whitechapel hanggang sa bilog na IMAX sinehan. Mas malaki talaga nun. Opinion ko lang yan. Nag-message ako kay Tommy Robinson para sa komento niya. Sinasabi niya sa publiko na wala pa siyang binibigay na bilang. Hindi ko pa ito nakikita. Pero natatandaan ko na nakita ko na ang mga video noong nakaraang taon. Mas malaki ang event noong nakaraang taon kaysa ngayon. Pero hindi rin maliit ito. Sige. Piers Morgan. Sa madaling salita, tinakot niya ang mga tao na magkakaroon ng posibleng kaparusahan kung dadalo sila. Dahil bakit ka gagamit ng facial recognition software kung napatunayan na ni Tommy Robinson na ang mga rally niya ay isa sa pinakamapayapa? Sila ang pinakamalaki sa bansa. At sila ang pinakamalalaking pagtitipon ng mga tao sa bansa. At sa parehong panahon, sila rin ang pinakamapayapa. Ipinakita ko na ang mga numero. Hindi ito kasing laki ng dati, pero malaki pa rin. Tinanong ko si Tommy Robinson para magkomento, pero hindi siya sumagot, kaya hindi ko alam. Inaabangan ko yung kuha mula sa helicopter, e nakuha rin natin sa huli. Pero gaya ng sinabi ko, hindi kasalanan ni Tommy ito. Kung mas kaunti ang dumating kumpara noong nakaraan, hindi kasalanan ni Tommy ito. Kasalanan nito ng mga banta ni Keir Starmer dahil desperado siyang ilihis ang atensyon mula sa hamon sa kanyang pamumuno papunta sa ibang issue. Ano pa bang mas magandang target? Kundi ang panakot na dulongkanan. Yan ang ginawa niya. Pero buti na lang, ito ang nangyayari ngayon. Sa ating mga balita. Sabi ni Dan Hodges, sinasabi ng mga source ko na nagpasya na si Keir Starmer na magbitiw. Pero gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Gusto kong iparinig sa iyo ang video na ito kung saan sabi ni Owen Jones, kung tungkol sa mga Hudyo yan, magwawala lahat. Ito ang sinasabi nila sa London sa mga Hudyo. Sa harap. Putang ina ng Israel. Nakuha nila ang Palestina. Palayain ang Palestina. Anong Israel? Nakuha nila ang Palestina. Lalaya ang Palestina. Pare, pupugutan sila ng ulo isa-isa. Oh, nakita mo yon? Isa-isa kayong pupugutan ng ulo, kayong mga maruruming Hudyo. Yan ang sinasabi niya. Para sa Palestina, saludo. Anong nangyari sa kanya? Wala. Baka paranghalan siya ni Keir Starmer, tingnan mo. Nagkakagulo ng mga Islamist. Ganito sila, ito ang sinasabi nila. F ay pag-ibig, si Kristo ang hari. Pakiusap, wag mong sabihin yan. Isipin mo ang gulo sa front page kung sinabi ng Sun na F Hudaismo. Lagi nilang tinatarget ang Hudaismo dahil alam nilang nagigising na ang mga Kristiyano. Sila ang bumubuo sa malaking mayorya ng populasyon sa mga bansang kanluranin. Dahil sa pang-aaway,
nagkakaisang mga Kristiyano. Tingnan mo, maraming Kristiyanong tagapagsalita at pastor, si Tommy Robinson. Masasabi ko rin na ito ay isang kilusang pangkultura. Ang Kristyanismo ay bahagi ng kulturang iyon, pero kasama rin dito ang maraming secular, maraming ateista, maraming liberal na tao. Meron tayong iisang kaway na isang banyaga at mapanirang kultura, ibig sabihin ay Islam. Huwag nating kalimutan yan. Sige, huwag nating subukang magpaligsahan sa isa't isa. At kailangan nating matutong magkasama tulad ng dati. Alam kong nagkamali ang panig ko. Aaminin ko yan. Sige. Ang panig namin ang nagpasimula ng far-left woke na politika na nakalimot sa pagkakaiba ng tama at mali. Sige. Nakalimutan nila na, oo, maaaring hindi ka sang-ayon sa Kristyanismo. Pero hindi masama ang Kristyanismo para sa kanluraning sibilisasyon. Malaki ang papel ng Kristyanismo at sekularista sa paghubog ng kanluraning sibilisasyon. Kaya nakita natin, kailangan nating humanap ng paraan para mabuhay ng magkasama, para makipamuhay sa isa't isa, gaya ng ginawa natin sa Amerika. Matagal ng secular na bansa ang Amerika. Naiintindihan yon ng mga nagtatag ng Amerika. Ang ilan sa mga nagtatag ng Amerika, alam kong hindi popular na sabihin na sila ay mga ateista. Pero naunawaan nila ang isang bagay, na hindi natin pwedeng usigin ang mga tao sa ngalan ng reliyon. Pero may ibang relihiyon na umiiral dito. Kaya wala namang masama doon, mga pare. Talagang wala namang masama doon. Kaya sinusubukan ng mga Islamistang ito na maghasik ng hidwaan sa mga ateista, Hudyo at Kristiyano. Kailangan nating magkaisa dahil meron tayong namuhay na magkakasama ng mahigit 100 taon. Siguro 200 taon. Sige, nag-evolve tayo ng sabay-sabay. Pero may isa pang kultura na ngayon lang pumasok nitong huling 50 o 60 taon sa kanluraning mundo. At ngayon ay nagsisimula na itong magbunga. Ang mga desisyong ginawa ng mga tao pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig ay ngayon ay nagbubunga na. Masasabi ko, hindi kasing sarap ng ipinangako noon ang mga bungang iyon. Kaya nagrereklamo ang mga Islamista. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung gaano kasama ang kabilang panig. Ipinakita ko sa iyo kung gaano sila kadire at paano nila hinuhugasan ang utak ng mga bata. Pansinin mo rin ang pananalita at pananamit nila. Ibig kong sabihin, dapat kanselahin na sila dahil lang doon. Yung paraan nila ng pagpapakulay ng buhok at paglalagay ng singsing sa ilong. Mga kakaiba. Pero tingnan mo ito. Pakinggan mo ito. Isipin mo kung sinabi ito ni Tommy Robinson. Saan talo? Sa totoo lang, hindi alam mo. Hindi ko ginagawa yan. Yung parang, isipin mo ito, isipin mo yon. Nakikita ko ito mula sa kabilang panig. Si Mandy Hodson palaging ginagawa yan. Isipin mo kung Muslim ang gumawa. Kayo, wala na kayong dapat gawin pa. Nagawa niyo na lahat lampas na sa hangganan. Pero sinasabi pa rin nila, isipin mo. Kahapon sa Italia, hindi ko pwedeng ipatugtog ang video. Ayun kay Giorgia Meloni, isa pang Muslim yon at hindi gawaing terorista, kundi issue sa kalusugan ng pag-iisip. At heto na naman, isa pang Muslim, si Salim Al kung anuman, at inararaw niya ang 12 tao. Ilan sa kanila ay kritikal ang lagay. Matindi ang mga sugat. Pero teka, walang mali dyan. Isipin mo kung Muslim ang gumawa nito. Ginagawa nila ito araw-araw. Pakinggan mo. Gusto kong pumunta sa... Paumanhin, dapat ba nating barilin sa leeg si Tommy Robinson? Kunin mo ang clip mo sa ibang lugar. Sinabi nila na gusto nilang bitayin si Tommy Robinson at barilin siya sa leeg tulad ng ginawa kay Charlie Conliffe. Nagiging sobrang agresibo na ito. Lahat sila, pasensya na. Kahit nakakampi nila ako, iiwan ko na lang sila dahil sa itsura nila para pumunta sa Palestina. Ang tanga talaga. Tingnan mo, pero sige, nagwawala sila. Nagrereklamo sila tungkol dito. Isipin mo, paano kung Muslim ang gumawa nito? Kami ang pinakamalaking biktima. Direkta silang nagsisinungaling, ipinakita ko na sa'yo. Ang orihinal na footage.
Ipapakita ko sa iyo ang isa pang orihinal na footage. Sige. Siguradong mula ito ngayong taon. Tingnan mo ito. Ipakikita ko sa iyo. Kukunin ko ito. Maraming tao nagpapalabas ng mga video clip mula noong nakaraang taon. Pero dahil napanood ko na lahat ng clip, alam ko kung alin ang mula noong Setyembre 2025 at alin ang mula ngayong taon. Ito ay mula ngayong taon. Sige, tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Ayon kay Piers Morgan, 50,000 ang dumalo. Malaki ito. Sobrang laki nito. Ang parisukat na ito ay mga 10,000 sige. Kaya mo magkasya, ewan ko. Siguro kalahating milyong tao. Ewan ko. Siguro kalahating milyong tao. Kung yun lang ang nandoon, mga kalahating milyong tao siguro. Sige. Noong isang taon, mahigit 1 milyon. Sige. Kaya nakita mo ito, sige? Kahit ano, gusto mong sabihin 100,000 o 200,000. Pero nakita mo ito. Diba? At pagkatapos sasabihin mo ito. Tingnan mo ito. Tingnan mo, sabi nila, maliit si Tommy at kakaunti ang dumalo. Kinuha ito mga alas 6 o alas 7 ng gabi, bandang dulo ng event. Siyempre, kalahati ng mga tao ay umalis na. Higit pa sa kalahati ang umuwi, na kasi may mga taong dumarating at umaalis buong araw. Magkakaroon ng oras na maraming tao, tapos unti-unti na magsisiwian ang iba. Dahil hindi lahat ay dumarating, hindi lahat ay makakalapit ng ganito sa entablado. Naglalakad lang ang mga tao, nagmamartsa lang, tapos umuwi na rin sila. Pero nakita ko silang lahat na nag-tweet nito na parang totoong-totoong larawan. Tingnan mo ito. Pati ang Sly News nag-cover at ipinalabas ang video na ito. Kaya mahirap ilagay at dalhin sila sa kustodya gaya ng nakikita mo. Mahirap kasi tulad na nakikita mo, kapag nasa gitna ka ng grupo at may nangyari, kailangan mong makialam at ihanda ang sarili mo. Grupo ng mga tao. Madaling makalapit ang sasakyan ng pulis, lalo na kung nasa gitna. Ngayon, may 2 malaking martsa kaya sarado ng malaking bahagi ng sentro ng London. Yung isa pang martsa ay hindi naman kalakihan. Kung may litrato ako, ipapakita ko siguro sa'yo. Nakakatawa talaga. Kaya pwede ka mapunta sa gitna ng dalawa at wala kang mapuntahan kasama ang kasama mo. Kaya kailangan talaga magdesisyon ng maayos. At kailangan na natin kumilos sa puntong ito, sa oras na ito, para ilabas ang taong yon mula sa karamihan. Pero 11 na ang naaresto sa ngayon. 11 lang ang naaresto. Pero tingnan, malaki ang bilang at malaki-laki ang crowd. Hindi ko alam, kalahating milyon o 400,000. Nasabi ko na. Sa totoo lang, hindi rin mahalaga. At kung mas konti ang dumalo ngayong taon, yun ay dahil sa mga banta ni Keir Starmer. May padala si Keir Starmer ng dagdag na pulis at riot gear, kahit walang dahilan. Gaya ng sinabi ko, wala namang naunang ganitong insidente. Wala namang nangyari kung nung nakaraang taon ay inaresto nila ang daan-daan o libu-libong tao, di sana may dahilan. May dahilan ka sana para magpatupad ng mahigpit na pagbabantay ng pulis. Pero ngayon, ginawa nila ito at tinakot bilang mga tao. Kaya mas kaunti ang dumalo ngayon kumpara nung nakaraang taon. Kaya hindi ito kasalanan ni Tommy Robinson. Hindi ito isang kabiguan kahit sa anong paraan mo paisipin. Tingnan mo ang pang-uusig. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang ipinagbawal nilang makapasok sa UK. Tingnan mo, umiiyak sila. Ipakita ko sa iyo ang mga luha nila. Tingnan mo ito. Sino ang mga siraulam ito? Buti na lang mukha akong normal. Malaking panalo na yon. Tingnan mo to. Itong video na to. Hindi ko alam kung ngayong taon ba ito. Sa tingin ko ngayong taon ito. Pero may isa pang video na inilagay mula nung nakaraang taon sa tingin ko. Iyon ay. Ayos naman ang attendance. Ayos ang dami ng dumalo, daan-daang libong tao. Kaya walang duda doon. Hindi 10,000, hindi 50,000, daan-daang libong tao ang nandito. Malamang higit kalahating milyong tao. Pero hindi na natin kailangang pagtalunan ito. Parang paligsahan lang yan na sabihing may 1 milyon, 2 milyong tao. Hindi na kailangang palakihin pa. Si Tommy Robinson ay naging isang pinomenong pangkultura.
At gaya ng sinabi ko sa simula, ito ay isang matalinong galaw ni Tommy Robinson na ipakita ito bilang isang kultural na kilusan imbes na isang politikal na kilusan. Kaya nga tinanggap niya ang lahat, kahit sinong politiko, kahit mga kaliwa, na pumunta at, alam mo yon, magsalita sa mga tao. Pero si Ben Habib lang dumating. Hindi ko napanood ang buong palabas dahil ako mismo ang nag-cover nito. Nag-cover ako hanggang 1:00 ng madaling araw, oras ng Australia, 1:00 AM. Nasa gitna pa lang ako noon at ako ang nag-cover. Hindi ko alam kung may ibang dumating. Si Ben Habib lang ang dumating. Galit si Nigel Farage kay Tommy Robinson. Tinarakan niya ito sa likod ng ilang beses na masama mula kay Nigel dahil hindi naman ipinoposisyon ni Tommy Robinson ang sarili niya bilang karibal niya sa politika. Lumilitaw siya bilang isang ikonong pangkultura. At ewan ko, itong taong ito, napakabata pa niya. Well, kasing edad ko siya. Sa tingin ko, 43 siya. 43 taong gulang. 42 naman ako, by the way. Oo, mahaba pang tatahakin niya. May kutob ako na makakamit niya ang malalaking bagay. Magiging kingmaker siya. Hindi siya direktang makikialam sa politika. Pero kung sino man ang kanyang susuportahan, ay siguradong makikinabang ng malaki sa politika. Sa tingin ko, hindi magandang mapasama ka sa listahan ng hindi niya gusto. Kaya masasabi kong matagumpay ang rally na ito. Nakakaawang mga tangka ni Keir Starmer na ilihis ang atensyon mula sa kanya papunta kay Tommy Robinson. Kanino galing ang ideyang yon? Sino ang mga tagapayo niya? Mukhang gusto talaga siyang mabigo. Kaya ayun, hindi naman gumana. Magre-resign na siya. Pero hindi siya hinahayaang mag-resign nang maayos ang sarili niyang ego. Magre-resign siya sa sarili niyang paraan. Kaya sa tingin ko, hindi siya magtatagal. Pero mahusay, Tommy. Mahusay, mga patriota. Hindi lang ito tungkol sa UK. Gaya ng sinabi ko dati, may bagong pagkakakilanlan na lumiletaw. At ito ay ang pagkakakilanlan ng mga makabayan sa kanluran. Kahit ikaw ay Amerikano, Kanadyano, Australiano o Kiwi. O Briton, lahat ng ating mga bansa ay nanganganib mula sa isang banyaga, mapanupil at barbarong ideolohiya na parang bula pa nung gitnang panahon na hindi man lang. Nagtatangkang itago ang mga layunin nito. At tinututuman sila ng isa pang mapanupil na ideolohiya, mga kaliwa, Marksista, komunista, at mga woke. Isa itong pagsasanib ng iba't ibang magkakawatak-watak na ideolohiya. Pero kapag nagsama-sama, may isang bagay silang pareho. Sa totoo lang, galit din sila sa isa't isa. Wala talaga silang pagkakapareho sa isa't isa. Ang Islamista, Marksistang komunista at woke LGBT, alam mo na, lahat sila ay nasa isang kategorya. At ang Islamista ay nasa iba pang kategorya. Ang tanging bagay na nagbubuklod sa kanila, na nag-uugnay sa kanila, ay ang kanilang pinagsamang galit at paghamak sa kanduraning sibilisasyon. Huwag nating kalimutan na ang kanduraning sibilisasyon, ang modernong kanduraning sibilisasyon na alam natin, ay nagsimula sa Kristyanismo, dumaan sa Renaissance at siyentipikong revolusyon at mga klasikal na liberal na filosofiya. Pero ang nakikita natin ngayon ay isang pagsasanib. Isa itong halo ng sekularismo, liberalismo at syempre, mga tradisyon at pagpapahalagang Kristiyano. Tama? Hindi natin maaring balewalain ang Kristyanismo. Hindi natin maaring alisin ang Kristyanismo sa kwento ng kanduraning sibilisasyon. Mahalagang kilala ninyon. Sa palagay ko, sinubukan ng New Age Atheist movement ni Richard Dawkins na alisin ang Kristyanismo, na naging malaking pagkakamali dahil ito ang nagbunsod ng wokeism. Nakita ko mismo kung paano nangyari yan, mga pare. Kaya nga, bilang isang ateista, wala akong galit o sama ng loob o pot laban sa Kristyanismo o mga paniniwalang Kristiyano. Hindi ko nakikita yon. Hindi ako nababahala o na-offend kapag nakikitang ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya at nagsasama-sama bumubuo ng mga komunidad at nagpapatatag ng mga ito. Wala talaga akong nararamdaman. Pero isang bagay ang gusto kong sabihin. Sana wag din yung ulitin ang pagkakamaling ginawa namin nung pagpasok ng bagong siglo. Nang sinubukan namin baguhin ang kwento ng kanluraning sibilisasyon na walang Kristyanismo. Hindi niyo magagawa yan na hindi isinasama ang mga secular at liberal na gaya namin.
Kailangan ninyo kami isama. Kailangan nating muling buin, ang kanluraning sibilisasyon ng magkakasama. At meron tayong isang kaaway. Alam natin kung sino ang kaaway, maging sila man ay mga komunista, marksista o islamista. Hindi natin sila kaibigan. Magkaiba tayo ng pananaw sa pamamalakad ng lipunan o pagbuo ng sibilisasyon. Tandaan mo yan.